siya ma-feel sa ato. Sundalo na bahala niya. Sa ato. Pwede na sila matauran ng tubig. Nabawa na yung mga again. At this juncture ay ka mabungahon ug maayong Miyerkules kaninyong tanan ng buntag mga kaigsunan kong Damawenyo na nakatutok live gikan sa tong gikayong tangal sa Ecolando. Welcome na usab sa ika-16 nga edisyon sa atuang kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. O kini ang inyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier, kauban ang akong sparring partner si Tomas Canoy Abansenya, ni atakaron dinhi sa Dikot, Davao City Overland Transport Terminal. O nangayo tag information sa Tigdumala nga si Madam Aisa Yusok na Tigdumala sa terminal. Live ta karon sa atong Kadangpan News sa Facebook channel o sa YouTube channel. Yes. So mangayo tag information karon kung may buntag Madam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ma'am. Alaikum salam, Sir Carlo. Happy to hear it na alam mo, you know how to greet in our Muslim way of greetings, Yes. Sir Carlo. Yes. Thank you so much. We'll appreciate it po talaga yung start mo by saying Assalamu alaikum, which means that peace be upon us. Yes, okay. So So, hindi ako marunong yan. okay. So, murag ikaduhan na ni higayon nga naimbita na Natong to si nahiga. Ma'am Aisa Yusuf. Kay the last time nga nakaarita, warag daghang mga information natin nasayod regarding ana. Pero kaning tong hisgutanan may tungod aning update, may tungod sa say kahimtang karon sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. Lakip na ang taliabot na ang undas or kalag-kalag karong November. So, unahon na to, ma'am, kumusta naman o unsay atong mga situationers diha sa atong mga pasahero nga halos adlaw-adlaw ra gyud para mauli ay sa ilahang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Yes, Sir Carlo, no? Actually, namamatik na gyud nato ang pag-start na o kadaghan sa ato ang mga pasahero. It's because kabalupod ta first nga beer karon, no? Then second, ang isa gyud nga ato ang ginatutukan karon is kaning umaabot nato nga undas kay based on experience gyud, Sir Tomas and Sir Carlo, ang kalag-kalag or undas is maunay equivalent sa ato ang Disyembre nga grabe ang influx of passengers nato. So karon, ma'am, daghan naman taga mga namatik na kay syempre di man nato malikayan na rush hour last minute ra ba nga mudasdas sila patog terminal sa bus unya muli sila para maghatag og kasubo ngadto sa pamilya or dili ka katong time nga mag-celebrate silang birthday bisan Italian na. So I think unsang situation karon nga makaya pa ba ang pagdagsang sa mga pasahero kay although limited raman pud ang unit sa bus from different bus companies, makaya ra ba? Yes, tinuod na Sir Carlo, no? Because as what I've said nga, naagi pag-increase ato ang mga pasahero. So, ang ginahimo nato nga solution ana Sir Carlo is because syempre given naman gyud ng mga number of units sa mga bus operators and bus companies nato, no? So, ang solution ato ang ginahimo ni ana tungod kay kita aware gyud sa pag nga adunay increase, it's just a proper coordination with these bus operators o kining sa ato ang LTFRB. Why a proper coordination? Tungod kay ato ang ginahangyo ang mga bus companies nato nga para ma-accommodate ang mga pasahero, mo request po sila sa LTFRB for special permit, no? Nga pwede sila makabiyahe adtong mga ruta or mga padulngan nga provinces nga daghan ang mga pasahero. So mao na ang isa nga gihimo nato nga coordination
coordination sa LTFRB sa national para i-allow po sila. And second, of course, we are requesting the bus operators nga kanang ilahang mga bus di man gyud malikayan no na man gyud mga bus nga not in a good condition na ilahan na nag-i-condition no ilahang iayo aron magamit pud na nato. It's because isa pud na sa gina-inspection sa ato ang LTO no nga the good condition of a bus no and kaning ato ang LTFRB ang ginalantaw po nila kaning mga dokumento mga papilis sa ato ang mga buses. Okay, Tomas. So sa ana nga higayon ma'am sa umaabot na andas kabalo ko preparado mo na tanan. So ahead of time gyud na sila na mangayo permit sa additional buses kay yearly man na nagahitabo no di ba kana. So preparado na sila sigurado. Pero how about the security sa atong ulahin natong nabalitaan nga na intercept sa terminal? Unsa kahigpit karon ang security regarding ang mga basura kay siyempre di nato malikayan nga nagyo tay mga amigo kung halimbawa man o di lang tinuod na natay amigo nga makasulod gawas diha so ipadala sa ilaha ato man ginamonitor gyapon sa mga empleyado sa mga buses nato sa terminal nga nagasulod gawas. Yes. Daghang salamat po again, Sir Tomas, for asking that. So, nahuman na ta sa preparation noong saon nga ma-accommodate nato ang mga pasahero, no? So, diha na po taning padulong sa ato ang security measures or security implementation dali sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. Yes, Sir Tomas, isa po na siya sa kanang tabang sa ako nga despite nga babay ta nga mo ay nagdumala diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal and we know that the Duterte's family is very particular when it comes to security measures and security implementations nato. So ang nakanindot lang gyud sa ako at Tomas is naa ang ato ang LGU Davao no through ato ang mayor, the city administrator and of course the other involved local agencies nato no nga grabe ang ilahang tabang pod sa ato grabe ang relationship nato when it comes to coordination and cooperation nato sa ila. Nganong giuna sa nako ang ato ang LGU Davao, it's because ang ato ang syudad no gisuportahan ta nila through these facilities nato no mga amenities nato like for example we have these 32 CCTV cameras no so makita gyud kung kinsa tong musulod mugawas dire sa ato ang terminal. Second, kaning baggage x-ray nato, baggage x-ray machine actually tulo na gyud ng baggage x-ray machine nato dire na atay reserve no aside anang ang dako kaayo na ay medium na ay kanang gamay no which is ang nakanindot pagyud karon sa ato ang baggage x-ray Sir Tomas is upgraded or kanang high-tech siya. Ngano lahi siya sa uban nga mga baggage x-ray machine tungod kay for example, naa kay isulod diha nga kontrabando naa siya color coding. For example, katong ingon ka basura, drugs mag-color code na siya o green. So, kung ikaw nga take charge diha sa ato ang baggage x-ray machine, bisag gaduka na ka, bigla kang makamata kay murag mutingog pod siya. So, immediately makita nimo ang color and you are already trained for all the colors nga. So, pagkita na green, so it means to say nga basura ni siya. So, ma-direct nimo pod og inform imong kauban which is again aside unya na nako na explain tong isa no so we also have this walk-through machine nga tulupod na sila aside anang ato ang mga items nga naa diha kumpleto ta dire sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal despite nga naatay mga security unit or civil security unit nato nga both plantilla position and job order or contractual nga paid by the city government of Davao nato na makita po nato ang mga kapulisan na agit ta diri sa sulod no and we also have this task force Davao nga naa so siguro Sir Tomas as
what I've said again nga wala maging perfecto nga tao, no? Malipat manggani siguro ng ato ang manpower o kaning ato ang mga CCTV atong baggage X-ray machine talagsa lang siguro kaysa mas akong ingon nga wala perfecto. But i-connect nato, yes, that is true, Sir Tomas, katong imong giingon nga I think that was last week nga na ay ning sulod yun no nga nagdala og basura, no? So na-intercept yun actually or allegedly that is basura, no? Kabalo na ta nga naminaw sa atong ginamit, but na-intercept jud sa ato ang Task Force Davao o sa ato ang mga security guard nga naa diha sa ato ang entrance. Okay. Pagka dakop niya, ma'am, through X-ray, through kuan, or na-confiscate siya sa inspection dyan sa atong main uniform? Yes, maupod ni ang nakanindot or diri pud nato nakita, Sir Tomas, ang ato ang gina-implement nato nga palisiya or guidelines diri sa ato ang dikot management. Now, we have this policy manggod nga tanang mabutang, magamay na siya or madako, iagi gyud sa ato ang baggage X-ray machine, di ba? May kalo dapat tanggalon, jacket, tanggalon. So, gibutang gyud siya sa ato ang baggage X-ray machine. So, sama sa akong giingon, pagka-green og ning tingog, na alarm ang nagtan-aw ni ini, but since daghan kaayo na ginasulod sa baggage X-ray machine, iyang gipindutan iyang kauban. So, immediately, giingnan niya nga palihog og tan-aw ani abrehe. So, pag-open, grabe yun ang cover niya, Sir Tomas, because first, naka-cartoon man yata to. And then, gibalot siya o black cellophane. Then, gibalot pa yun siya ng bubble cellophane. And, dito, ang item pa yun is gibalot na po og t-shirt or kanang tila na po nga black. But still, na-identify sa ato ang baggage X-ray machine. Just imagine. So, kato, pag open, so nakita, so ato ang gi-coordinate sa ato ang mga task force Davao sa ato ang barangay, no? Because dapat, di ba, na manggipuna sa atong balaod nga it should be witnessed by our barangay officials, no? So we are very happy nga ang naabot yun dire, dili lang ang kagawad nga nag-handle for that committee, kundi mismo si Kapitan Ulan-Ulan, which is nasayod gyud tanong nga isa gyud po na sa iyang ang kanang action nga gusto po niya nga masulbad. So happy, yes, in fact kabalo ka, Sir Tomas, sa kaabtig ni Sir Ulan-Ulan wa gyud gani ni nag-abot, no? Okay, syempre ako is layo ko sa Matina ko, no? So pag ari nato ato na identify na nila na recorded na nila. So happy ko, nagpasalamat ko ni Kapitan Ulan-Ulan because as what I said nga, bisag wala ko, siya ang pinaka-importante nga naa. But pag abot po nato, of course, di po na nato pwede nga digyutan mukuha og direct information. So dito na lang ko ning diretso sa ato ang police station 15. Diin ang mismo ang investigator po o katong naka-apprehend mo ato agyong naka-istorya. So katong nadakpan nga usa sa nagbitbit sa maong basura, nakulong na ron? Yes, naa na siya, no? Under investigation na siya sa ato ang mga kapulisan o I believe mura na nag-file na to siya og kaso. So sa hitabo nga nagdag basura diri, ma'am, sa kadugayon nimo, first time pa nahitabo ang inatong problema. Kay ang uban mga illegal concealed weapon, baril o unsa pa, pero sa basura first time. Sa basura nga dako ang kantidad kasi naagi ma-confiscate diha ka ng mga paraphernalias bitaw mga gamit pag ano ka na pag kana na ay mga ginagmay lang, mga sashi, mga ana. So katugid siya, Sir Tomas, kay dako siya, if I am not mistaken, 101 grams. And according sa ito ang mga kapulisan, ila kini convert into piso, crystal pa manggod siya. Wala pa siya nahimong powder, mga 600 plus daw to almost 700 ang value. But kung himuon daw to siyang powder o i-repack siya, mahimo siya mga 2 to 3 million ang kantidad. Ako na, no? Sa atong gramo lang, tapos pag na-repack siya, it cost millions. Yes. So daghan ng mga madaot nga mga
ka-estudyantihan na to Jesus sa Davao. Correct. Kung kana ang magkanunay mo sulod. Correct. Pero allegedly lang yun po ni Sir Tomas, ha? Based on my, as what I've said, direct mo yun putungan ng tana to adito. And allegedly, ang nagdala po, matud pa niya, di na lang nako-mention kung what bus company, no? Kung sa name. Gipadala to sa ilaha. Somewhere from Butuan City. But dili yun Davao City ang destination ato, sa Panabo City daw. Pero ngano niabot man So, diri sa ato? It sa was Davao? happened, pag abot sa Panabo, ginatawagan tong mudawat Courier. sa maoye, atong mudawat, mudawat. padala o man sila, dili man mutubag. Maybe nahadlok na or unsa ba. So, walay mahimo ang maong gipadaan nga bus nga maong konduktor kung dili mubiyahe na lang yun sila kay naa man na sila oras nga tigbiyahe. Kay kadtod gyud nga bus is from from Butuan City to Davao City. Mag-stop over man lang na sila sa Panabo. So mao to ang alibay sa maong nagdala sa basura. Sa ato pa ang basura gikan sa Butuan gipadala para pag-drop over sa Panabo dito unta to. Yes. Nya ka wala mag-receive tong mag-receive dito nalahos og Davao. Nalahos og Davao. So, And i-connect nato diha ang ato ang good practices diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal, no? Kaning mga palisiya and guidelines nga atong gina-implement diri gyud nato ma-appreciate Sir Tomas, no? So tungod sa ato ang palisiya nga bawal ang bus kanang arrival nga mosulod diri sa terminal because we have this policy nga dapat terminal drive lang yun. After that, dili nato sila ginapasulod dayon, dapat mo diretso sila sa garahian para limpyuhan ang bus dito sa ilahang garahian. Dili dire sa sulod sa ato ang terminal. Now, ang maong conductor, syempre mo remit siya Sir Tomas, no, sa iyahang collection. Naaputay palisiya dire, nga bahalag si conductor pa or si stakeholders pata diri sa Davao City diha gyud ta mag-agi sa my entrance, no, because we only have one entrance para sa mga tao nato, no, nga diha para moagi gyud sa ato ang baggage X-ray machine. So diha na pagbutang sa baggage X-ray machine dito na nato nakitaan. Yes. So, ing-ana kanindot ang ato ang mga gina-implement nga mga policies and guidelines diri sa ato ang Davao City, Sir Tomas. Tungod sa suporta sa LGU nato dinhi sa siyudad sa Davao, nagitagaan katanan og klase sa mga ekipo para sa pagbantay sa safety and security sa atong mga pasahero ug dinhi pud sa ato sa terminal. So ana ang atong pagdala sa atong mayor siyudad sa Davao. Kay kumpleto sila sa suporta sa tanan naa from uniform personnel halos naa na sa ato tanan. So dapat ang taga Davao disiplinado gyud. Correct. Oo. Ing-ana nato paggaon ang ato ang Davao City, Sir Tomas, no? Honestly, I am a full-blooded Muslim, Sir Tomas. I am a Maranao, no? O dili gyud nako ibaylo ang ato ang syudad sa Davao. The peace and order, the equality nga treatment sa mga tao, malumad ka man, mabisaya ka man, ma-Muslim ka man, and the implementation sa ato ang mga balaod, no? Fair ang pag-implement og labaw sa tanan ag pangpanrabaho nato sa city government of Davao. Wala nila gilantaw nga lumad ka lang or Muslim ka lang or PWD ka lang, no? Kay puro yun na kung whatever or kung unsa ang balaod for the national pod implement yun na sa ato ang syudad, no? I am talking about the mga PWDs nato. In fact, even me here in Dico Terminal, Sir Tomas, this office is a 24 hours in operation, no? Operation yun ang trabaho nato dire, but still, ako being the manager of this terminal, gina-apply po gihapon na ako ng PWD nga na-adjust ko staff po, no? Because, syempre, nakita po na ako sa ato ang local nga panggamhanan nga they follow the national law. So, mao po ang ato ang ma-implement. So, may yun ang pagkadala ni mo din sa Dico Terminal. Sugod nga, ikaw ang nabutang, nagkaanam mo ka asinso, nagkaanam mo kanindot ang atong terminal. Pila ka nakatuig diri, ma'am, sa pagka-manager sa Dico?
Yes, Parang taon-taon na. actually, mag 15 years na ko karong December po. No, So, nga. sa kadugayon. Yes, nga nagtumala diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal, Sir Tomas. I never thought po nga makaya nako, Sir Tomas and Sir Carlo. It's because as what I keep on saying that Davao City Overland Transport Terminal is a very unique office and supposedly it should be lalaki and a men in uniform ang mag-handle because of the security measures nga ato ang gina-implement dire, but through the guidance of our Almighty God Allah nakaya ra gyud nato, Sir Tomas, no, nga na-manage gyud nato kasi even the mga stakeholders lahi-lahi ang personality, Sir Tomas. That is why that I've said that it is very unique office, no, from elite, mga dato, no, because they are the owner of our bus, no, mga bus operators, and then na I middle class because of their mga staff, na operation manager, no, naapod tay masa, which is mo ikadaghanan diri, nato the porters, the peddlers, no, but na ay professional, dili professional, but na kaya ra gyud nato og manage sa ilaha, no, nga despite nga babae ta, despite nga Muslim ta, Maranao, pero mupatuo lagi hapon sila sa ato, Sir Tomas. Kumagay, nakita mo siguro nila nga maya imong pagdala kay na yung sayo uban mahimong manager bisa mo supervisor lang dili maya pagdala, so mura ritubado gyud ang mga trabahante. Pero ikaw, ma'am, sa tinuod lang sa nakita nako sa kadugayon nimo diri na improve pag-ayo ang atong terminal. Sa nakita nako sa imong kadugayon napataas nimo ang income yearly. Yes. O kaya tinuod na nakita nako na. Speaking of income, isa ko na sa nakapayunig sa ato ang Dico Terminal. It's because dili lang ang security measures ang ginalantaw nato. We also have this target, Sir Carlo, no, nga kinahanglan pod ma-reach pod nato kay income generating office pod ta, no. So kana pod siya nga mga dapat pod nato nga pag-istudyohan. Just imagine as what I keep on saying that when I entered the Dico Terminal, the biggest or the highest income was only 24 million. Pero before the pandemic, wala na ito isulti, before the pandemic, nakaabot yun ka o kumuha ko na sa yung 71 million with the same amenities and facilities that we have here in Dico. So, balance gahapon siya, Sir Tomas, the operation, no, the security measure, and ang pagdala sa ato ang mga tao, the admin wise, because ubay-ubay pud tag mga staff diri 80 plus, no, o kasi 24 oras pud ta diri. So lahi-lahi pud ang mga personality nga akong gi-adapt para sa ako ang mga staff, and the personality po nga ako apong gi-adapt from our stakeholders. Pero with the guidance again of Allah, kaya ra gyud nato, and with the support sa ato ang LGU, Sir Tomas. Dili gyud nako pud na makaya without the support of our LGU and kaning ato ang mga department heads, ilabi na pud nga kaning sa ato ang CTTMO, no, si mention ko ni Colonel Dionisio Abudi. It's because ginahatagan jud po niya o kanang full authority ba nga kanang dili siya basta-basta nga makikialam po o sa man ingana, no. So mao na siya nga kabalo siya nga maupo ni ang ato ang linya, no. So ginasuportahan lang gyud pud ta niya pag na ako'y ma-encounter nga mga problema, mga murag ingon to murag kailangan jud ni og kanang brain pod sa usa ka main in uniform niya kapalabaya pud ta retired colonel si Sir Abudi, no. So ako aday na siya gina-inform, sir, for infoing ani I need your guidance na agyud po siya. So mao nay rason, Sir Tomas, nga as what I've said, despite nga babae ta, this is a big office with different personalities, no, na kaya ra nato. And labaw po nga isa po nga nakita na ako, Sir Tomas, that I am very, very thankful usab sa ato ang mga partners in media. No, it's because it plays a vital role yun po ang ato ang mga taga-media when it comes to information dissemination, di ba? Kasi just imagine, ang gina-cater nato there is a Dico Terminal is not only provinces. We have this route going to Visayas and Luzon. So through information dissemination, tiha po may balance sa ato ang mga katawan kung unsa to mga do's and don't nato, kung unsa ang mga palisiyan nato,
kung unsa ang mga guidelines nato. Second, nganong ingon ko nga mapasalamaton kay ko sa inyo mga taga-media. Love yun po ko ninyo, Sir Tomas. No? Nganong makaingon ko nga love ko ninyo. For my 15 years nga nanerbisyo, never nga nakadungog ko og negative feedback. So, buot ipasabot, kita po diri kamo nga mga taga-media here in Davao City, equal yun mo. Nakakita po mo, nakalantaw yun po mo kung unsa ang paningkamot nato, no? Kay, wala man yun po yung nasay nga negative. Or, minsan, tungod lagi kay high-tech na takaroon, Sir Carlos, Sir Tomas, pareha karon nagabalita ta, and naa makita, ma-viewing ta through Facebook, no, YouTube. Minsan, na ay mga negative reactions ang nagalantaw. It's because wala kaayo sila kailak sa ako, makita lang ko nila through, like for example, karon interview, ang uban satisfied kung unsa kumutubag, pero ang uban po miingon nga, bulatik lang na nimo because wala sila kabalo kung sa kumutrabaho sama sa nakita ninyo, Sir Tomas. So, one thing lang yun ang request na ko sa ato ang mga media nga pag naay mga ingana nga mga negative feedback against me, ayaw lang yun na ninyong sakida. Yun, I know nga, panginabuhi po ninyo ang pagbalita. So, right after, okay lang ibalita na ninyo, pero you have to call me o hatagan jud ko og higayon to defend myself, to explain myself, o ang ipangayo nako impronto, same date, same hour, same kay kung iuna ninyo og balita ang negative, hatagan ko ninyo time to defend myself, a matter of 1 hour, lahi na. Because the viewers during that time nga nagbalita mo, dili na mao ang viewers for that next hour, di ba, Sir Carlo? So, posible nga lahi na ang naminaw. So, why I am asking that to the media? That is the way that I can also gain respect. Di ba? Kung naatay madungog nga balita, dili dahil na ito isibya o itawag sa mga Facebook, sa mga mga vlogger, konsultahon o sa nato ang hingtungdan. Atong ibalansi, kung tinuod ba ng ilang gibalita, sumala sa giingon sa tigdumala sa terminal. Kung halimbawa, may issue nga dilimao. So, i-consult sa, being a media practitioner, mangutana sa ta, unsa ni ka tinuod. Kay nadunggan na ako, mo na usa ka maghimog reaction kung unsa yun ang tinuod. Tinuod na, Sir Tomas. And that is why nga, I love media yun sa pag nakita yun ako ang fairness ninyo. That is why nga, siguro kung naapi usahay mapanatan, maybe, because they deserve it siguro or sa mapod, no? Because ako mismo makaingon siya ko both for the radios kaning mga television nato naging fair gud sila sa ako, Sir Tomas. Ana ang dapat dili ta mag one-sided ba nga natay nadunggan isibya day nato. So barag pangit ako bisag dili ko reporter yon, pero nakita na muna ko ang ganing sitwasyon. So take balance na sa patinuod adto unta dayon ang hingtungdan sa man ni Sir Ma'am tinuod ning hiyon ana kay nako nadunggan na ni ana. So mapahayag sa hingtungdan ang balita nga di mao. So diha ka na mag-decide kung asa ka maminaw og insaktong information na mapaabot nimo sa katawhan. Labaw na kayo karon, Sir Carlo, uso na kayo mga fake news. Yes, ma'am. AI. Actually, they are not after for the right information, but they are after for the number of viewers. Mauna na karon. Oo nga, para lang yun makuha ang attention sa mga viewers na dagan, no? So, luoy kaayo po tuminsan ang tao. Yes. So, anak po ta nga, naging happy ta sa ato ang management diri sa Dico Terminal, no? Sama sa akong ginaingon, dili man gyud ta perfect. Naabot tay mga problems nga ma-encounter, no? Pero masolusyonan magihapon nato, magpangitaag paagi. So malain ta, ma'am. Nagpadayon ba ang atong kaning reserve ticket through computer ba to? Sa to? Online. Online continuous ba? Ba't kung may magpa-reserve, ma'am, diyan dili mo dayon? Unsa tong na-reserve? Bayad ba daan or after na
Kuan, Ingani ni siya online. Sir Mas ha. Ang ato ang online booking directly na sa mga bus companies. Sa bus companies. Direct, oo. So dili siya pangkalahatan, no? For example, I'm going to mention, no? For example, going to Cagayan de Oro City, ang kuan man diha is rural transit. So ang rural transit mo ay nagagunit ana it's either lahi-lahi sila pamaagi po na ay ang uban ilahang staff or ang uban nag-connect sila through aning na mga agency po. So dito na sila mag-apply. Abi na kung dini sa imo ha, Dili. ipa-reserve. Then dili dayon nun. So how matong nakinahanglan mo sakay, di ka sakay kay naka-reserve na di day sa mudayon. So dito day sa bus company. Yes, and I believe ambot lang kung naapay time siguro nga kung kanang dili mo dayon i-inform lang nila ang bus company, no, pero kanang 11th hour na gyud naka-reserve mo gud imong lingkuranan sa eroplano. So naana na sa management sa matag bus kung unsa ang ilaha pong mga palisiya or guidelines regarding aning sa ticket. Kung dili madayon. Yes, ang advantage lang yun kung makakuha ka niya diha is na kay reserve seat mo. Safety ka na. Labaw na kung daghang pasahero, di ba? Safety ka na, safe ka na kay wala naman bato ko na lang man ngay na napiling kuranan, bahala mo diha. Pero ang disadvantage ana is malangay ka kung magpa-reserve. Ano malangay? Dili siguro. Gani. Kaya pa-reserve ka man so kita time po diri sa management kung reserve ticket na siya mo inform katong I don't know kung ano ginaingon ni Sir Carlo ha, mo inform lang sila diha sa ato ang guards diha or sa atong task force nga sir na ako'y ticket sir ug ang ako ang biyahe is karong alas 10 unya 9:45 na ba nya taas ka ayong linya pwede ba ko nga mo priority pasulod. Yes, mao po nagihatag pud nato nga kuan siya na ticket priority sila og sulod bisag taas na kaayo ang linya. Kaya sila galinya man reserve ka naman so ikaw malamang ikaw ang i-priority kay na ka naman ang flight ang biyahe nimo ang oras nagdagan. So wala ang priority. No, so nindot sa imong pagka-manager diri ma'am sa tingin sa nakita nako grabe ang suporta sa city government sa local government nato ini sa imo kay halos naa ang tanan. No, naa ang tanan. Wala ka na pangitaon pa. Kay isa po na siya Sir Tomas po na maipakita po sa usa ka leader o isa ka nagdumala sa mapanalitan sa ako ang ato ang performance no kung aduna po empowerment nga gihatag sa ato ang taas no. So tinuod na. So kay naa naman ang tanan so ipakita pud nimo nga ang support nila imong gibalusan sa imong trabaho nga ipaagi nimo giunsa nimo ang terminal pagdala. Tinuod Sir Tomas o labaw na sa ako I keep on saying this that I am a full-blooded Muslim, I am a Maranao. And sa abot kaya nako Sir Tomas, I want to serve as a role model for my fellow Muslim ilabi na sa mga kababaihan po nato that we Muslim are really capable of being a leader also. So once nga anak ka diha with all the trust and confidence given to you ato agud kining ampingan o ato ang ipakita ang ato apong potential nga kaya gyud nato. Kana lang gyud. I think ikaw Sir Tomas bugay nakakailan ako, no? Si Sir Tomas during the time na actually my first employment is a legal researcher ko ni former Secretary Mabel Sung Acosta. During the time na konsihal siya, I am one of the first batch nga head sa iyang legal researcher. That is nga kaila ni Sir Tomas. After that, nahimo I am the first Muslim pod actually na nahimong chief of staff sa usa ka konsehal diri sa ato ang syudad sa Davao City. No? So, kanang ako ang baruganan Sir Tomas nga ipakita lang nato gyud ang ato ang capability that we are capable nga kabaluta no nga i-build up nato dili lang ang akong kaugalingon ang gusto na akong i-build up but ang dungog sa ako ang kapwa Muslim. And honestly, mauna siya ang nahimo na akong
dagan or way nga right after the term ni Councilor Daya because nahuman na ang term niya. So, Bali na po ka. nabali na po the first time po no nga just imagine nakasulod po ta sa City Legal Office as Legal Officer 3 or Attorney 3 nga dili man ta kanang kuan licensed lawyer, I'm only a barrister. But sama sa akong giingon, diha pod nato makita Sir Tomas ang gugma, ang pagpangga sa mga Duterte sa mga Muslim. Because one of the reason nga nung nakalingkod ko na dito sa City Legal is to serve my fellow Muslim nga nagaduol sa City Legal nga para dili sila matahas because I am a full-blooded Muslim and they can approach me directly. So maputo ang isa ka rason until nga gibutang kita sa City Legal. Or just imagine that, Sir Tomas. So after ato, because wala man kita magkuha og bar, that is why nga napunta ta diri sa terminal nato no nga nakita pod siguro nakita gyud pod from former President Tatay Digong, no? Then kang Mayor Inday Sara, nakita po siguro nila ang devotion and dedication na to serve the people. Morning last good pa. And now, Basti, balik na po, Mayor Basti, balik na po si Mayor Tatay, no? So, naalang gihapon ta diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. So, maayo si Tatay Digong magbutang sa kuan ba kay butangan niya Muslim kay ano usay magulakita nimo ang uban Muslim man ay kinahanglan pagtan-aw murag mataha. Pero kung naay Muslim makanan sa ay Muslim di kay lang ato duulon kay ikaw na kadugo nato ni madali sila makaduol. Yes, diba? Muna akong nakita ko usay kay kana lang usay na ako nagatom yung mga opisina basta na sila makita nga murag mataha sila kani mga Muslim murag mataha magduol. Pero kung nasa nakita nga isa ka trabahante o isa ka officer nga naa diha di sila mataha kay kani kapwa Muslim ni makasabuti sa atong tuyo. Ana man ako nakita ha kay nagalibot man yung mga opisina. Si ani si Mikita. Kung mauna ang nakita po nato Sir Tomas, Sir Carlo, that most of the Filipino Muslims love yun nila ang Duterte. It's because they are fair to us. No, the opportunity for us agihatagan tagikayon nga makapanerbisyo. Aside from that, ginatanaw po nila, ginalantaw po nila nga unsaon nga ma-cater nato properly ang ato ang mga kaigsuunang Muslim. In fact, we are ang akong pagkabaluha, we are the first city na sa Pilipinas nga natay mga deputy mayors, di ba? Who will serve us the bosses sa mga per tribal nato. So ing ana chika ka maayo or kanindot ang atong syudad sa Davao City. Honestly, I am one who can attest and testify for that, no? O nga once nga capable na gyud ka educationally fit and experience wise fair yun, no? It's because ning-agi magyud pud ko o kana ang proseso, panel interview, magyana. So, despite of that, daghan pud tag mga kauban pod nga mga lahi-lahi nga mga tribe, but because we are qualified, despite that I am again full-blooded Muslim, pero nabutang gihapon ta sa maong musician. And kana ang dapat o matinud-anon nga leader yun ta, I believe. So karon siguro murag nag-increase na ang income sa Dicot. Yes, as what I've said, expert ayun kay ni Sir Tomas, nakuha na niya ang security measures on how I apply it. Gikan sa operation nato, Sir Carlo, sa nato pag-cater ang ato ang mga pasahero, and then karon dire na put na sa income because again, sama-sama giingon nga we also have this target income, no? Yes, Sir Tomas, sama sa akong ingon nga, of course during the pandemic time, from 71 million nagbaba ta nagbalik tag 20 plus, nahimong 30 plus, katong nahuman na, ha? Oh, nagkataas siya. And last year, naka-reach ko of more than 50 million. So, hopefully, karon tuiga, mo increase siya. Hopefully. Di na yung kabuhian sa mga Duterte, ma'am. Sa tinow lang, ikaw na din kanunay samtang Duterte pang nagunit sa Davao.
kuan lang yun po. Basta tabangan lang yun po ta sa ato ang mga stakeholders, sa ato ang mga empleyado, Sir Tomas, because bisag unsa nato ka bright, bisag kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo ka-educationally qualified and with all the experiences, if your followers, stakeholders, dili mo tabang sa imuha, dili mo suporta, you cannot stand alone. Maod yun na ang tinuod, no? And of course, the proper coordination and pagtabang ilabi na sa ato ang naa sa taas po, no? Ang ilang trust and confidence sa imuha, ang ilahang pag-empower sa imuha, dako kayo na siya og tabang, Sir Tomas. Because I still remember nga sa una, daghan dito bisag ubang mga problema tani because of the differences sa mga personality sa mga tao diri. But through Mayor or VP, Mayor Inday Sara at that time, siya yun ang isang naka-empower sa ako diri sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. I still remember one time, Sir Tomas, katong pag-opening anang ato ang task force nga building, nga siya yun mismo, nga di ko makalimot sa iyang statement nga nag-ingon siya, if I am the mayor of the city of Davao, then give your support, ihatag, binisaya magyan na kayo si ma'am, no? Ihatag ang inyong pong suporta kang Ma'am Aisa ninyo. Kay siya po ang inyong mayor dire sa inyong Davao City Overland Transport Terminal. Honestly, Sir Tomas, because of that empower words, no? After murag ang mga stakeholders nato nga grabe na gyud ang bound nila sa ato, grabe na gyud ang ilang pagsuporta sa ato. So empowerment lang yun, o puslan man nga gibutan ko nimo diha ang usa ka tawo nga mohandle og daghan po nga tao. As what I've said, I have more than 80 plus ng mga staff na ako. Tapos pila pag yun ni kadaghan ni ato ang mga bus companies. Actually, we have 21 bus companies, ha? And pila kabuok ng ilahang mga buses in every bus companies, pila kabuok ng ilahang mga drivers and conductors, pila kabuok ng ilahang mga canvassers nga naa diha, pila kabuok ng akong mga porters nga naa diri, pila kabuok ng ako ang mga tindahan nga naa diri nga ginaapil nato sa ato ang pag-manage, di ba? Kung wala kay empowerment, wala kay kanang true leadership o kaning management skills and approach and strategy, mag-isip ta. Wala ka. Bisag unsa ka marunong, naasa mo ang tanan, kung walay suporta, wala ka gyud. Correct. Support ta gyud. Support ang gikinahanglan. Nga umayo ka mudala sa imong mga ginsakpan. Kung halimbawa dili sa terminal, umayo ka mudala, so support gyud na sila. Wa gyud na masulti sa imo. Pero bisag pag maayo ka natanan sa imo, di ka maumudala, wala ka gyud. Support gyud ang gikinahanglan, maayo pagdala ug ang suporta makita nimo. Unang city government, ma'am, wag yun magduha-duha sa imo nga suportahan ng imong terminal. Tinuod, Sir Tomas, respeto. Respeto sa kapwa mo. Respeto. Ayaw ang imong posisyon as a manager. Ang respeto, kay di ka na manager, makita ka sa gawas, wala mo tagad nimo, pikatan ka pa. Di ba? Hindi mo ba? Ang respeto, dili ang imong pagka-manager. Respeto. Bahala ng manager ko, wala na. Ang respeto sa tao. Kaya bisag wala ka na sa management, manager ka man unsa, nakita mo sa dalo, oy ma'am, nay mo ana. Pero kung hambog kay manager ka, paggawas nimo, wala na. Way respeto ang tao. One example for this, Carlo, is kami ni Sir Tomas. Kung dili maayo si Sir Tomas during the time that I am the chief of staff and I'm working sa saguni ang panlungsod, dili po ni siya nga ani nga magantay nga na mga magpalakas, no? But tungod po sa kamaayo ni Sir Tomas during the time nga to at dito, wala ginaingon nga mag-abot ra gyud. Di ba? Sa tinuod, taud-taud mi kailan mo lagi na ang mga tuyo kang konsihal. Wagi sa iya, ha? Usap mo ako sa konsihal. Yes, being a chief of staff. Wagi sa iya. Sa imo. Una ako, di na ako mato kang mabir nga konsihal. Kaya, ma'am, approve akong kwan. Anara akong kwan sa una. So, nahibaw yun si Ma'am Aisa sa akong kinaya. Okay. Kaya sa kaduga yun. Okay, ma'am. Mungutan na ako kay hap naman ng oras kay kanilang ambot ba kung
meetingan ninyo ang mga operator sa bus kay nasuta man pud nato kay sa pagsakay nako sa mga bus regardless kung northbound or southbound na mga bus naman usahay nga halos dili na mapuslan or usahay dilapidated. There was one time kay may mga kumagsakay og Cagayan de Oro katong sa rural transit. Ako lang i-mention na kay medyo murag nakaguba naman god ang mga monitor pero na-istorya ba na sa meeting na dapat na replacement pero dugay kaayo anang delivery sa mga mga bagong bus unit kung manggaling na i-replace Yes. Thank you again for asking that because ang imuha karon is not part of the interviewer but as an ordinary citizen Yes, na sakay sa bus na naobserbahan. Okay, tubagon nga nako ha. With regards aning mga buses nato kanang ingon to nga ilahang ang roadworthiness, ang ilahang mga papilis, that is the reason why nga ang nagakandak og inspection ana is the LTO and LTFRB. That's the company office nga naga-upgrade yun sa ato ang mga buses. They have to recommend nga mauni murag na ay bikil imuhang ligid, na bikil imuhang ang manibila, mga ingana. So, ang pagkaalam ko, mo bitaw po nga naatay mga buses nga mga high-tech yun, with all the CCTV cameras, mga ingana. Tungod na sa gina-implement po sa ato ang LTO and LTFRB nga gina-upgrade ang ato ang mga public utility vehicles, not only for the buses, but even for the vans. Mabitaw makita po ninyo ang mga vans karon nato nga na mga modernized van, di ba? Murag na ganito yung murag minibus nga kuan, but actually that is still van daw kay ang capacity and the makina of that is van. So it's the LTO and LTFRB ang nagapa-meeting ana sa ilaha. In fact, ma-remember po nako I was invited one time diha po sa LTFRB nga office. Sumuuna ang topic nila. Maybe we will propose for that if we're going to have a meeting that we're going to invite us nga ilahag yung i-inspection good matag usag yun, diba? And units sa mga kita man gud ako as a passenger myself kay na-observe naman pod nako kay usually why siguro kung maluwas ang atong biyahe padulong og pauli sa atong destinasyon. Yes, Sir Carlo. Og sama sa akong ginaingon that is why that ilabi na pagka ng mga peak seasons nato makita dito sa Opus using megaphone that I keep on reminding our drivers nga magbantay, maghinay-hinay lang taon sila and use their common sense nato atong 5 senses. It's because ang kinabuhi sa ato ang mga pasahero nagaagad sa kamot sa driver. Yes. So nabagya ko na karon ma'am kanang mga long trip magpuli ang driver o isa lang ka driver sa lahos? Yes. Again, thank you for that, Sir Tomas. Maupod na ang isa pod nga gina-implement sa ato ang LTO, LTFRB. I think 5 or 6 nakalimutan ko pila to ka hours nga dapat duha jud ang driver nga magpuli-puli kay ato ka. Murag ang basta na ay na sila gina-follow distance. Anak. Mura ganun di madalag energy drink ang uban kay dating kay drowsy. But pag mga again, may kaning tan-aw sa ako. Pag naabit tayo mga ing-ana ng mga reklamo, dili lang sa bus and vans as what I've said, mga public utility jeepneys, ang ato ang city government of Davao, nag-create po sila o IATF Interagency Task Force to monitor the public utility vehicles. Kung adunay mga reklamo, sunod gihapon ng imuhang ingon Sir Carlo, kaning the way sila nga mag-drive, nga dili
dili nila ginatarong. So pwede ta ana mo reklamo po sa kaniingon ko nga IATF nato. And seryoso ang ato ang City Government of Davao. It's because the members of this IATF composed of national and local. Naa ang LTFRB Region 11, the LTO Region 11, ang atong City TMO, ang atong Philippine National Police, ang Traffic Enforcement Unit, ang ato ang City Planning and Development, sa ato ang LGU, ang atong ISP, Committee on Transportation. O kita usab as manager or nagdumala diri sa ato ang terminal, kaya-appeal po nila ana. Yes, ma'am. So makareklamo ka diha sa ilaha. Yes. Any government offices naa sila. So karon makita man gud nimo sa isa ka driver kung katulgon man gud siya mamula mo urang mata. Kung ikaw matigo ka magtan-aw sa driver, pwede nimo siya badlungon. Actually naka-attend ko bago pa ni siya kasi once pa lang may nagka-meeting. No, gibutan gyud siya niya Sir Carlo, it coordinate interagency that will identify issues and concerns related to the public utility vehicles, drivers, and operators in Davao City. No? Handle passengers' complaints of overcharging, contracting, Wala mahaong sa pamasahin, no? oversee compliance of existing laws and policies on road safety and public transport operation. Then, coordinate with the agencies in addressing the issues and concerns related to public utility vehicles, drivers and operators. Perform. So, in-ana ka higpit o ka-concern ang ato ang LGU. Mga pati ka na nakita sa ato ang city government. Karon kay murag ang atong oras Dili na maigon, dili man kay daw susama sa sakyanan ng oras nagadagan. Pero ayaw pa ta manamilit niini nga atong orasa kay basin naatay mabungahon na mensahe gikan sa ato ang tinugdan, ang ato ang guest sa ika-16 nga edisyon sa ato ang kapihan sa Kadangpan. Murag parang kailan lang, no? Tomas, no? Yes, no, imagine. And congratulations for that, no? Ika-16 na yun niya nga edition. Oo. gamay pa. So, yes, sa man, Mensahe Sa Yes, mga final message sa tuwang mga Dabawenyos. Yes. First and foremost, I'm encouraging all the viewers, no? Giahag ta mo nga please atong suportahan, atong subaybayan ning ato ang kapihan sa Kadangpan News, no? As what I've said, I can attest you kung unsa ka maayo ning ato ang mga moderators, no? So, mga ingani nga adunay pagpakabana sa mga panghitabo bisag unsa nga issues para sa katawhan nato, no, nga maoy ato agyud maingani nga mga vloggers or ingani nga mga ang dapat nato nga suportahan kanang nagahatag ka nato og knowledge, nagahatag ka nato og ideas, nagahatag ka nato og information nga dapat nato mahibal-an. So to all my friends, actually kuan pod ako ang staff, to all my followers, kay followers naman yun, daghan na kay kong followers pero wala ako monetization, Sir Carlo, ha, kay daghan kong violations. No, so to all my followers, no, usama sa giingon ni Sir Tomas, ganiha national ang interview na ako karon, international, kay international pud akong mga friends. So please follow this vlog sa ato ang kapihan sa Kadangpan News, no. It's very informative yun nato nga dapat nato pagasubaybayan. And my parting words, thank you so much for this issue, this episode, Sir Carlo and Sir Tomas, and to our stakeholders, just follow the policies and guidelines that we are implementing here sa Davao City Overland Transport Terminal. Sa atong mga katawhan, atong ipakita nga kita disiplinado. Daghang salamat. Yes, syukran, Ma'am Aisa Yusuf sa higayon nga makauban ka namo og
balik-balik naman po mi kung naay mga katikaran din sa to ang Davao City Overland Transport Terminal. Okay, so let's remember na kini nga tong edisyon sa Kapihan sa Kadangpan halal certified. Wow! Okay. Ug dinhi natapos ang atong Kapihan sa Kadangpan niining Miraculous na edisyon ug kami ang inyong mga moderator Kadangpan Carlo Dulier kauban si Tomas Avancenia Jr. daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan, amping permente og ayaw ninyo biyahe ang amo ang pagpanaguban-uban kay daghan pang mga isgotanan hangtod sa sunod hingayon. Salamat ug maayong bunbulan.